Umalma si dating Speaker Martin Romualdez sa pagbabawal sa kanya ng korte na umalis ang Pilipinas. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si mobile journalist Arles de los Santos. Arles, wala pang kaso laban kay Romualdez pero anong basihan para siya'y pagbawalan lumabas ng bansa? Tama ka, Jiggy, no? Wala pang ang kaso na isinasampa kay Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng flood control scandal. Pero, Jiggy, iniimbestigahan kasi siya ng Office of the Ombudsman dahil nga sa posibleng plunder, graft, indirect at direct bribery maging ang money laundering. Siya raw ang nakikitang mastermind ng Office of the Ombudsman sa kickback scheme ng maanumalyang flood control projects ng pamahalaan na umaabot nga raw ang halaga sa 56 billion pesos. Dahil dyan, humiling ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na maglabas ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO na tinatawag laban kay Romualdez na pinagbigyan nga ng Sandigan Bayan. Ayon sa Sandigan Bayan, Jiggy, ay meron ngang probable cause o sapat na basehan para paniwalaan na aalis ng bansa si Romualdez para maiwasan ang pag-aresto sa kanya. Gayon din yung posibilidad nga na pag-usig at pag-imbestiga sa kanya. Pero inatasan na, Jiggy, ng Bureau of Immigration na isama ang pangalan ni Romualdez sa whole departure list. At nitong Lunes sana, Jiggy, ay inaprubahan na nitong House of Representatives ang paalam ni Romualdez na magtungo sa Singapore para sa isang medical procedure mula April 20 hanggang May 4. Pero ayun nga, hinarang ito ng Ombudsman at humiling na maglabas ng Precautionary Hold Departure Order laban kay Romualdez. Jiggy. At Arles, anong sagot ng kampo ni Romualdez sa pagbabawal sa kanya ng Sandigan Bayan na mag-abroad? Jiggy, ayon sa kampo ni Romualdez ay iginagalang nila ang desisyon ng 7th Division ng Sandigan Bayan. Pero plano nila na questionin ang inilabas na utos ng korte dahil nga iginigiit nila na mabuti naman ang intensyon ng dating House Speaker para nga sa paalam nito na magpunta ng Singapore para sa medical procedure. Ito na nga yung tinatawag nila na anilay long overdue na medical check-up nito sa Singapore. Pero samantala, nilinaw naman ng abogado at tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo na nasa Pilipinas pa din ang dating House Speaker. Fake news lamang daw ang kumakalat at mga sinasabi na nakalabas ito ng bansa. Narito at pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Ade Fajardo. Representative Romualdez is in the Philippines and has not left the country. Unfortunately, this legitimate act has been twisted to create a prejudicial narrative that he intended to flee. We will avail of all appropriate legal remedies to question the issuance of this order before the proper forum. At Arles, meron ba mga bagong pahayag ang kampo ni Romualdez kaugnay ng mga aligasyon laban sa kanya? Jiggy, kagaya ng pagsisimula pa nga lang na maungkat at maugnay itong pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez dito sa alegasyon ng korupsyon sa flood control scandal. Paulit-ulit naman nila na itinanggi yung mga alegasyon ng korupsyon kay Romualdez na ayun pa rin ang kanilang naratibo at paulit-ulit na sinasabi ni dito. At sinasabi pa nga nila, Jiggy, na niwala raw nga silang natatanggap na opisyal na kopya ng sinasabing reklamo mula sa Office of the Ombudsman. Naninindigan ang abogado ni Romualdez na inosente at ang kanyang kliyente at handa raw silang sagutin ang mga alegasyon sa oras na matanggap nila ang kopya ng reklamo. Yan muna ang latest mula rito sa Batasang Pambansa. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Arles de los Santos live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.